Nasaktan ka na ba sa kaibuturan ng iyong puso? Isang walang ingat na salita, isang matalim na komento sa internet, o isang hindi makatarungang akusasyon mula sa katrabaho? Bumibilis ang tibok ng iyong puso at libu-libong sagot ang tumatakbo sa iyong isipan. Pamilyar na pakiramdam, hindi ba? Lahat tayo'y napagdaanan na ito. Karamihan ng payo ay umiikot lang sa dalawang bagay. Gumanti ka o huwag mo na lang pansinin. Pero paano kung may ikatlong paraan? Ang paraan ng mga sinaunang pilosopong Stoic na hindi lang makakatulong sa iyo na malampasan ang pananakit, kundi gagawin ka pa ng halos hindi na masaktan. At ang sagot na ito, ipinapangako ko, ay talagang mamamangha ka. Balikan natin ang 2,000 taon na nakalipas sa sinaunang Gresya at Roma. Doon nagsimula ang Stoicism at hindi ito pilosopiya ng mga balbas saradong pantas na nakatoga at nakahiwalay sa totoong buhay. Ito ay isang praktikal na sistema para mabuhay sa isang magulong mundo. Ginagamit ito ng mga emperador tulad ni Marcus Aurelius at maging ng mga dating alipin tulad ni Epictetus araw-araw upang mapanatili ang kanilang kapayapaan ng isip at dignidad sa harap ng mga digmaan, pagtataksil, at siyempre, ang karaniwang pananakit ng tao. Ang kanilang pangunahing sikreto ay ang pag-unawa sa isang simple ngunit makapangyarihang katotohanan tungkol sa likas na katangian ng pananakit. Tara, basagin natin ang isang malaking mito. Kapag naririnig natin ang salitang stoic, kaagad nating naiisip ang isang taong parang bato. Walang pakiramdam, malamig, at hindi tinatablan ng anuman. Pero lubos itong mali. At ito ang una at pinakamahalagang hakbang para maunawaan ang kanilang tunay na lakas. Ang mga stoic ay hindi mga robot. Sila ay mga tunay na tao na nakakaramdam ng lahat ng uri ng emosyon, galit, takot, tuwa, at siyempre, ang kirot mula sa masasakit na salita. Ang unang biglaang reaksyon, ang kurot sa puso, ang pagsiklab ng inis, natural lang iyan. Tinatawag ito ng mga stoic na unang galaw ng kaluluwa. Isa itong reflex na hindi natin makontrol tulad ng paghawi ng kamay mula sa apoy. Pero dito, nagsisimula ang pinakakawili-wili. Ang buong practice ng Stoicism ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari matapos ang unang kirot na iyon. Hindi hahayaan ng isang Stoic na lumaki ang mumunting apoy na iyon at maging sunog ng pagkamuhi. Hindi niya hahayaang sakupin ng pagdaramdam ang kanyang isip at maging oras-oras na paghihirap. Ang layunin nila ay hindi ang huwag makaramdam ng anuman, kundi ang hindi hayaang kontrolin ng mga unang hindi sinasadyang damdaming iyon ang kanilang mga isip at kilos. Ano nga ba ang kanilang sikreto? Nasa isang simpleng ideya ito, ngunit revolusyonaryo, na siyang pundasyon ng buong Stoicism. Ito ang paghihiwalay sa pagitan ng mga bagay na kaya nating kontrolin at ng mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Hinahati ng mga Stoic ang mundo sa dalawang kategorya. Sa unang kategorya, kasama ang lahat ng hindi natin kayang kontrolin, ang panahon, ang ating nakaraan, ang reputasyon natin sa paningin ng iba, at siyempre, ang mga salita at kilos ng ibang tao. May nagpasyabang sabihan ka ng masamang salita o gawin kang masama. Iyon ang kanyang pinili, ang kanyang mundo. Wala kang magagawa dito. Sa ikalawang kategorya naman, na napakaliit pero siyang pinakamahalaga, naroroon ang mga bagay na nasa ilalim ng ating ganap na kontrol, ang ating sariling mga kaisipan, ang ating mga pagpapasya, at ang ating mga reaksyon. At narito na ang susi. Ang isang pang-iinsulto ay isang pangyayari na nasa unang kategorya. Ito ay panlabas, hindi natin kontrolado. Pero ang iyong damdamin ng pagkagalit o sama ng loob sa pang-iinsultong iyon, iyon ay nasa ikalawang kategorya na.
Ito ay iyong panloob na pagpili, iyong desisyon. Tanggapin ba ang regalo na ito o hindi? Ang pag-unawa sa simpleng paghihiwalay na ito ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan mula sa opinyon ng ibang tao. Ngayon, diretso na tayo sa praktikal na bahagi. Ano ang dapat mong gawin sa sandaling binabato ka ng masasakit na salita? Ang unang hakbang, ito ang pinakamahalaga at pinakamahirap. Ito ang kakaibang paghinto o paradoxical pause. Huwag kang sasagot. Huwag kang magpaliwanag. Huwag kang magpakita ng anumang emosyon. Basta huminga ka. Isang malalim, mabagal na paglanghap. At pagkatapos, ilabas ang hangin. Ang isang segundong iyan, ang dalawang sandaling katahimikan na iyan, yan ang iyong kalasag. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang taong nananakit sa iyo ay naghihintay ng iyong reaksyon. Gusto niyang makita ang iyong sakit, galit, or pagkalito. Parang hinihila ka niya sa PC, umaasa na ikaw, tulad ng isang manika, ay kikilos ayon sa kanyang gusto. Ang paghinto na ito ang pumutol sa PC. Sinisira nito ang kanyang plano. Ngunit ang mas mahalaga, sinisira rin nito ang iyong sariling nakasanayang reaksyon. Sa mga sandaling iyon, ang iyong utak ay kumikilos batay sa fight or flight instinct. Ang maikling pagkaantala na ito ay nagbibigay sa iyong isip, sa iyong lohikal na pag-iisip, ng pagkakataong umiral at kumuha ng kontrol mula sa iyong emosyon. Ito ang iyong unang at marahil pinakamahalagang tagumpay sa maliit na labanan na ito. Hindi ka na lamang isang reaksyon, kundi naging isang aksyon. At sa sandaling makakuha ang iyong isip ng mahalagang segundo ng pagpapahinga, doon nagsisimula ang tunay na gawain ng isang stoic. Imbes na pabalik-balik na isipin ang mga makagagalit na sagot, itanong mo sa sarili ang isang payak at lohikal na tanong, ang sinabi ba sa akin, totoo ba ito o kasinungalingan? Dalawa lang ang pagpipilian. At ang pinakanakakagulat, wala sa dalawang yan ang dahilan para magdamdam o masaktan. Suriin natin ang parehong posibilidad. Ipagpalagay nating mayroong katotohanan ang sinabing panlalait, tinawag kang pabaya, at sadyang nakalimot ka nga sa isang mahalagang gawain, o tinawag kang tamad, at talagang ipinagpapaliban mo nga ang isang proyekto. Kaya, ano ang problema doon? Bakit ka naman magtatampo o magdaramdam sa katotohanan? Para sa isang stoic, hindi ito panlalait kundi isang magaspang, ngunit libreng puna. Itinuro nila ang iyong kahinaan. Para lang, may kaibigan na nagsabi sa iyo na may mantsa ang damit mo. Hindi ka naman magagalit sa kanya, di ba? Magpapasalamat ka at agad mo itong lilinisin. Ganoon din ang sitwasyon dito. Sabihin mo, kahit sa isip lang, salamat, at gamitin ang impormasyong ito upang mapabuti ang iyong sarili. Ito ay isang regalo, hindi isang pag-atake. Pero paano kung ang insulto ay purong kasinungalingan? Halimbawa, kung tinawag kang bobo, gayong sigurado ka sa iyong talino, o inakusahan ka ng isang bagay na kailanman ay hindi mo ginawa, tila ito na ang lehitimong dahilan para magalit at magdamdam. Ngunit, para sa isang stoic, hindi. At dito, ang lohika ay mas simple at mas elegante pa. Kung may nagsabing dalawa at dalawa ay lima, o na ang langit ay kulay ube na may batik-batik, hindi ka naman magdaramdam sa kanya, hindi ba? Mas malamang na magkibit-balikat ka lang at iisipin mong, aba, wala yata sa tamang pag-iisip ang taong ito, or nagkakamali lang siya. Hindi mo sasapuhin ang kanyang mga salita dahil wala itong kinalaman sa realidad. Kaya bakit dapat iba ang turing sa mga insulto? Kung ang sinabi ay kasinungalingan, problema ito ng nagsabi, hindi ikaw. Ito ang kanyang baluktot na pananaw sa mundo, ang kanyang kamangmangan, ang kanyang pagkakamali. Ang magdamdam sa kasinungalingan ay parang magalit sa ulan dahil basa ito.
walang saysay. Hindi ka kayang saktan ng kasinungalingan hanggat hindi mo ito binibigyan ng kapangyarihan at pinaniniwalaan. Ang susunod na hakbang ay ibaling ang atensyon mula sa mismong insulto patungo sa pinagmulan nito. Sa kanyang tanyag na akdang Meditations, binigyan ni Emperador Marcus Aurelius ang sarili ng isang simple ngunit napakatalinong payo. Tuwing umaga, pinaaalalahanan niya ang sarili. Ngayon, makakaharap ako ng mga taong mapanghimasok, walang utang na loob, mapagmataas, tuso, mainggitin, at hindi marunong makisama. Hindi siya umaasa na ang lahat ng tao sa paligid niya ay magiging mabait at kaaya-aya. Inaasahan niyang haharapin niya ang mga kapintasan ng tao. At ano ang naidulot nito? Ganap nitong inalis ang elemento ng pagkabigla. Kapag handa ka na sa posibilidad na kumilos ng hindi maganda ang isang tao, hindi ka na masusurpresa sa kanyang pag-uugali at hindi ka na matitinag. Para itong paglabas ng bahay na umuulan na may dalang payong. Hindi ka na magugulat sa bawat patak ng ulan dahil handa ka na rito. Kapag naunawaan mo na ang kabastusan at kamangmangan ay bahagi ng kalikasan ng tao, titigil ka sa pagtingin sa bawat pagpapakita nito bilang isang personal na pag-atake sa iyo. Ganyan lang talaga ang takbo ng mundo. Kumikilos ito ayon sa kung paano ito karaniwang gumagawi. Ngayon, mas palalimin pa natin ang ating pag-unawa. Hindi lang natin titingnan ng isang tao. Susubukan nating suriin kung ano ang nasa loob niya. Tanungin ang sarili, bakit niya nasabi iyon? Ano ba talaga ang tunay niyang motibo? Kadalasang malungkot ang magiging kasagutan. Ang mga taong masaya, may tiwala sa sarili, at kontento sa buhay ay bihirang-bihira kung makaramdam ng pangangailangang mang-api ng iba. Ang panlalait ay sandata ng mga mahina. Ito ay isang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa isang taong naghihirap. Marahil ay nagkaroon siya ng napakapangit na araw. Marahil naiinggit siya sa iyo. O marahil ibinabaling niya sa iyo ang kanyang sariling kawalan ng kumpiyansa at pagkamuhi sa sarili. Kapag sinimulan mong maintindihan ito, ang iyong galit ay natural na mapapalitan ng pakikiramay o kahit man lang awa. Nakikita mo sa harap mo hindi isang nakakatakot na kaaway, kundi isang miserableng tao na naliligaw, na sinusubukang lampasan ang sarili niyang sakit sa pamamagitan ng pananakit sa iba. At ang pagtugon sa sakit ng iba ng may galit ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Ang isang stoiko naman ay nakikita ito hindi bilang dahilan ng pagkapuot, kundi isang pagkakataon upang ipakita ang pinakamataas na antas ng pagkatao, ang pagiging mapagpasensya at malalim na pag-unawa. Ngayon, narito ang isang paraan na marahil ay hindi mo inaasahan, pero labis itong epektibo, ang paggamit ng humor at self-irony. Ang mga sinaunang Stoic ay mga dalubhasa sa sining na ito. Mayroong isang kilalang kwento tungkol kay Cato the Younger, isa sa mga pinakamahigpit at may prinsipyong Romanong Stoic. Minsan, sa isang pampublikong paliguan, may isang taong hindi sinasadyang nakabangga at napuruhan siya. Nang ma-realize ng taong iyon kung sino ang kanyang nabangga, mabilis siyang lumapit kay Cato at nagsimulang humingi ng paumanhin. Ano ang ginawa ni Cato? Sumagot siya, wala yon, hindi ko nga maalala na nasaktan ako. Ayaw lang niyang tanggapin ang mismong pangyayari bilang isang insulto. Sa isa pang pagkakataon, habang nasa korte, may kalaban siyang naghagis ng basura sa kanya. Nagpunas lang si Cato at sinabi, kakasuhan kita, pero hindi dahil sa paghagis mo niyan sa akin, kundi dahil ginawa mo yan sa maling oras. Agad na dinidisarmahan ng humor ang sinumang agresor. Ipinapakita nito na napakataas ng iyong kumpiyansa sa sarili.
Kaya ang kanyang mga walang kwentang pagtatangka, nasaktan ka, ay nagdudulot lang ng ngiti o tawa sa iyo. Hindi ka nakikipaglaro sa kanyang laro ayon sa kanyang mga patakaran. Gumagawa ka ng sarili mong laro kung saan ikaw ang may kontrol sa sitwasyon. Ang estratehiyang ito ang itinuturing na pinakamataas na antas ng Stoic Mastery at nakaugat talaga sa pagpapatawa. Ito ay isang teknik ng pagsang-ayon at pagpapalabis. Talagang binabasag nito ang nakasanayang taktika ng umaatake at kadalasan ay nagpapagulo sa kanyang isip. Halimbawa, may nagsabi sa iyo sa trabaho, ang bagal mo na naman gumawa. Sa halip na magpaliwanag o magalit, maaari kang sumagot na may bahagyang ngiti. Mabagal? Aba, wala kayong alam. Plano kong tapusin ang report na ito sa susunod na Pasko. O may nag-post online. Wala kang alam sa paksang ito. Ang iyong sagot, syempre, kahapon ko lang nga natutong magbasa. Nakakapagtaka pa nga kung paano ko nasulat itong komento. Ano ang nangyayari sa sandaling iyon? Inaalisan mo ang insulto ng pinakapuso nito, ang kapangyarihang umatake. Para kang sumasalo ng sibat na ibinato sa iyo at sa halip na iwasan ay pinaglalaruan mo pa. Ang umaatake ay umaasa ng pagtutol, ngunit nakukuha ay pagsang-ayon. Sobrang nakakalito ito na wala na siyang ibang opsyon kundi itigil ang kanyang pag-atake. Ipinapakita mo na ang kanyang opinyon ay napakababaw lang para sa iyo, na handa ka pang gawing laro. Balikan lang natin ulit ang pangunahing ideya. Ano ba talaga ang isang insulto? Mga salita lang yan, pinagsama-samang tunog, or mga titik sa screen. Wala silang likas na kapangyarihan. Hindi ka nila kayang saktan ng pisikal. Nagiging nakakasakit, nakakalason, o nakakapanakit lamang sila sa isang sitwasyon kapag ikaw mismo ang nagbigay sa kanila ng ganoong kapangyarihan. Kapag hinatulan mo na masama ang sinabi niya, hindi makatarungan o nakakahiya, ang iyong panloob na pagtanggap sa negatibong pagtataya ang siyang nagpapalit sa mga neutral na salita para maging armas laban sa iyo. Ang sabi ng mga Stoic, hindi ang mga bagay mismo ang nagpapahirap sa tao, kundi ang pananaw nila tungkol dito. Hindi ang insulto ang nagdudulot ng sakit, kundi ang iyong opinyon tungkol dito. Kapag tunay mong naunawaan yan, magkakaroon ka ng di ka panipaniwalang kapangyarihan. Maiintindihan mo na ang remote control ng iyong mga emosyon ay laging nasa iyo at walang sino man ang makakapindot sa mga button nito nang walang pahintulot mo. Upang pangalagaan ang kapangyarihang ito, ginamit ng mga Stoic ang isang makapangyarihang metapora, ang panloob na muog. Isipin na ang iyong isip, ang iyong sarili, ay isang di magagaping muog. Mayroon itong matitibay na pader, matatayog na tore, at selyadong tarangkahan. Lahat ng nangyayari sa labas, mga salita ng iba, kanilang mga kilos, at opinyon, ay parang isang hukbo na kumukubkob sa iyong kuta. Maaari silang sumigaw, maghagis ng bato, o mamana, ngunit hinding-hindi sila makakapasok sa loob. Ang tanging paraan para makapasok ang kaaway sa muog ay kung ikaw mismo ang magbubukas ng tarangkahan para sa kanila. Ang bawat panlalait o insulto ay parang isang bato na ibinato sa pader ng iyong kuta. Maaari itong gumawa ng ingay sa pagtama, ngunit hindi ito makakasira hanggat hindi mo mismo pipiliing maniwala na nawasak ang pader dahil sa pagtama na iyon. Ang paglinang sa panloob na muog na ito ay nangangahulugang patuloy na ipaalala sa sarili. Ang aking isip ay aking teritoryo. Ang aking kapayapaan ay aking pinipili. At ako ang nagpapasya kung sino ang papapasukin ko. Ang iyong panatag na kalooban ay magiging isang sagradong santuwaryo na hindi malalabag, na ikaw lamang ang may eksklusibong karapatang makapasok. Sino nga ba ang pangunahing traidor
na laging nagtatangkang buksan ang tarangkahan ng kuta mula sa loob. Ito ang ating ego, ang ating pagkamakasarili at mataas na pagtingin sa sarili. Ito ang siyang sumisigaw ng pinakamalakas. Paano siya naglakas loob? Sino ba siya para pagsalitaan ako ng ganoon? Dapat niya akong igalang. Ang ego ay humihingi na ang mundo ay sumunod sa ating mga inaasahan. Naghahangad ito ng pagkilala, papuri at kinatatakutan ang anumang kritisismo. Ang pinapahangin na ego ang siyang nagpapahina sa atin. Ito ay parang isang malaki at pinabugang lobo. Kapag mas malaki ito, mas madali itong butasin. Ngunit ang mga stoic naman ay nanawagan sa kabaligtaran, ang pagpapakumbaba at makatotohanang pagtingin sa sarili. Naunawaan nilang hindi tayo ang sentro ng universo, na ang ibang tao ay may sarili nilang opinyon, madalas mali at normal lang yon. Ang pagpapahinahon ng ating ego ay ang pagpapalabas ng hangin sa lobong iyon. Gawin itong maliit at siksik. Doon, ang mga karayom ng panlalait ng iba ay basta na lang tatalbog, hindi makakahanap ng kahinaan. Titigil ka sa pagtatanggol sa isang huwad na imahe ng iyong sarili at magsisimulang umasa sa iyong tunay at panloob na halaga na ngayon, tingnan natin ang sitwasyon mula sa isang ibang pananaw. Paano kung bawat panlalait ay hindi isang atake, kundi isang pagsasanay, isang pagkakataon para lumakas, maging mas matalino at mas kalmado. Isipin mo na pumasok ka sa gym para magpalakas ng katawan. Hindi ka naman magagalit sa barbell dahil mabigat ito, di ba? Sa halip, naiintindihan mo na ang mismong bigat at pagtutol na iyon ang siyang nagpapalakas sa iyo. Sa mga pang-iinsulto, ganoon din. Bawat kabastusan, bawat matalim na komento, parang dagdag na plato, iyan sa iyong mental na barbell. Ito ay pagkakataong magsanay sa pagtitiis. Subukan ang tibay ng iyong panloob na kuta. Hasain ang kakayahang huminto at mag-isip ng rasyonal. Kapag binago mo ang iyong pagtingin sa insulto, mula sa pagiging problema tungo sa oportunidad, nagbabago ang buong sitwasyon. Hindi ka na biktima. Ikaw ay isang atleta ng espiritu na gumagamit ng bawat hadlang bilang isang kagamitan para sa paglago. At sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ang mga bigat na dati tila hindi mo kayang buhatin ay madali mo nang naiaangat. Si Epictetus, isang pilosopo na nagmula sa pagiging alipin at naging isa sa pinakarespetadong guro ng stoicismo, ay napakalinaw na inilahad ang ideyang ito. Sabi niya, kung may nagsabi sa iyo na masama ang sinasabi ng isang tao tungkol sa iyo, huwag ka nang magpaliwanag. Sa halip, sagutin mo na lang ng ganito. Kung gayon, hindi pa pala niya alam ang lahat ng iba kong kapintasan. Kung hindi ay hindi lang iyan ang nabanggit niya. Nasa pahayag na iyan ang buong punto. Ang turo ni Epictetus, hindi raw ang mismong mga salita ng ibang tao ang dahilan ng ating galit, kundi ang sarili nating paghusga sa mga salitang ito. Tayo mismo ang naglalagay ng etiketa sa mga ito na masama, nakakasakit, or hindi patas. Pero paano kung hindi natin lagyan ng ganoong etiketa? Paano kung tignan lang natin ang mga salita bilang simpleng paglalahad ng impormasyon, kahit pa may halong pagbaluktot? Nagpahayag lang ng opinyon ang isang tao. Punto. Karapatan niya yon. At karapatan mo naman ang magpasya kung paano mo ito titingnan o haharapin. Maaari mong baguhin ang iyong paghusga. Sabihin mo sa sarili mo, ito ay pananaw lang niya, batay sa kanyang karanasan at kasalukuyang nararamdaman. Hindi nito dinidiktahan kung sino ako. Sa sandaling baguhin mo ang iyong pagtingin, ang emosyong nakakabit dito ay kusang mawawala. Ang sama ng loob ay basta na lang maglalaho dahil wala na itong panggatong. Madalas, ang mga paninira ay tumatama
sa isa sa pinakasensitibo nating bahagi, ang ating reputasyon. Pakiramdam natin, kapag may nagsabi ng masama tungkol sa atin, maniniwala ang lahat at masisira ang ating imahe sa mata ng lipunan. Takot tayong mawala ng respeto, trabaho, at kaibigan. Pero ang mga Stoic, mayroon silang kakaibang pananaw tungkol dito. Turo nila, ang reputasyon ay isang panlabas na bagay. Hindi ito sa iyo, kundi sa mga opinyon ng ibang tao. At gaya ng alam na natin, ang mga opinyon ng ibang tao ay wala sa ating kontrol. Ang subukang kontrolin ang iyong reputasyon ay parang pagtatangkang kontrolin ang hangin. Ito ang pinagmumula ng walang katapusang pag-aalala at pagkadismaya. Ano nga ba ang mahalaga? Ano ang nasa ilalim ng ating kontrol? Ang ating karakter, ang ating mga kilos, ang ating katapatan. Mag-focus sa pagiging mabuting tao, hindi sa kung paano ka lumitaw na ganun. Kung nabubuhay ka ayon sa iyong mga prinsipyo, walang paninira ang makapagpapakasira sa iyong tunay na pagkatao. Ang iyong halaga ay nasa loob mo, hindi sa pabago-bagong paghuhusga ng iba. Isabuhay natin ang mga sinaunang aral na ito sa ating ika-23 siglo. Isang sitwasyon, nag-post ka o nagkomento online at agad namang may dumating na troll na bumuhos ng puro pangiinsulto. Bobo ang mayakda. Anong kabalbalan? Burahin mo na. Huwag kang magpakahiya. Familiar ba? Ang dating reaksyon ay makipagtalo, magsimulang magpaliwanag, magalit at masira ang buong gabi mo. Pero paano kikilos ang isang stoic? Titingin siya sa screen at sasabihin sa sarili, ito ay simpleng koleksyon lang ng mga pixel. Isang anonymous na tao ang gumawa nito at wala akong alam sa buhay niya. Malamang, napakalungkot niya, kaya't ginugugol niya ang oras niya sa pagbubuhos ng galit sa mga hindi niya kilala. Ang mga salitang ito ay walang tunay na koneksyon sa iyo, sa iyong pagkatao. Ito ay simpleng ingay lamang sa digital na mundo. Ang pilit na makipagtalo sa isang troll ay parang sumigaw sa isang tumatahol na aso. Walang kabuluhan at nakakaubos ng lakas. Ang pagiging stoic ay ang makita ang sitwasyon kung ano talaga ito. Isang virtual na pagpapakita ng sakit ng ibang tao na hindi nararapat sa kahit isang segundo ng iyong mahalagang kapayapaan ng isip. Isipin mo, isa na namang karaniwang sitwasyon sa ating modernong panahon, isang meeting sa trabaho. Tapos, ang boss mo, na mukhang masama ang gising, bigla kang pinupuna ng husto sa harap ng lahat. Sasabihin niya, ang pangit ng report mo, hindi mo na yata kayang gawin ng tama ang trabaho mo. Ramdam mong namumula ang pisngi mo. Gusto mong lamunin ka na lang ng lupa. O kaya naman, gustong-gusto mong sumabog sa galit at gumanti ng mga paninisi. Pero teka, huminga ng malalim, magpakatatag tayo, at gawin ang mahalagang paghinto na iyon. Pagkatapos, parang nagsasagawa tayo ng operasyon. Paghiwalayin ang katotohanan sa emosyon. Una, ang emosyon. Ang boss mo ay iritado. Nagtataas siya ng boses at gumagamit ng matatalim na salita. Problema niya, yan sa pagkontrol ng galit at yan ang estilo niya ng pakikipag-usap. Tandaan, sa kanya yan, hindi sa'yo. Pangalawa, ang mga katotohanan. Mayroon ba sa mga sinabi niya kahit kaunting objetibong impormasyon? Baka nga may pagkakamali talaga sa report o baka nga na-late ka sa deadline. Kung oo ang sagot mo, eh di magaling. Nakakuha ka ng mahalagang impormasyon para sa iyong trabaho. Magpasalamat ka kahit sa isip mo lang at ayusin mo. Pero kung ang kritika ay puro emosyon lang at walang katotohanan, itapon mo yan na parang ipa. Kinuha mo na ang butil at ang basura ay iniwan mo sa taong nagdala nito. Pero paano kung ang masasakit na salita ay hindi galing sa isang anonymous na troll o masamang amo,
kundi mula sa pinakamalapit sa iyo, ang iyong partner, mga magulang o matalik na kaibigan. Mas masakit ang tama ng mga salitang ito dahil pinagkakatiwalaan natin sila at pinapahalagahan ang kanilang opinyon. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, ang pangunahing prinsipyo ng stoicismo ay nananatili pa rin. Oo, mas mahirap ito. Oo, mas maraming emosyon ang kasama. Ngunit pareho lang ang lohika. Ang kanilang mga salita ay refleksyon ng kanilang mundo, ng kanilang damdamin, ng kanilang mga inaasahan, at hindi isang objetibong pagtatasa ng iyong pagkatao. Marahil ay nagkaroon ng masamang araw ang iyong partner kaya siya sumabog. Marahil nag-aalala ang iyong mga magulang sa iyo at ipinapahayag ito sa anyo ng tila kritisismo. Marahil ay naiinggit ang iyong kaibigan sa iyong tagumpay. Subukang intindihin ang dahilan sa likod ng kanilang mga salita. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong tiisin ang kawalan ng respeto. Maaari mo at dapat mong kalmadong itakda ang iyong mga hangganan. Ngunit sa sarili mo, dapat mong maunawaan ang kanilang mga salita ay isang senyalis lang ng kanilang kalagayan at hindi isang hatol sa iyong halaga. Huwag mong hayaan kahit ang pinakamalapit sa iyo na maging tanging hukom ng iyong pagpapahalaga sa sarili at matapos nating pagdaanan ng lahat ng mga yugtong ito, ang paghinto, pagsusuri, paggamit ng humor, at pag-unawa sa mga motibo, nararating natin ang pinakahuling layunin ng isang stoic. At ang layuning ito ay hindi ang maging isang manhid na siniko o isang taong walang pakialam sa lahat. Hindi. Ang layunin ay higit na mataas at mas marangal. Tinatawag itong ataraxia. Ang Griyegong salitang ito ay maaaring isalin bilang di pagkabalisa, kapayapaan ng isip o kapanatagan ng loob. Ngunit hindi ito ang kapayapaan na nagmumula sa kawalang pakialam. Sa halip, ito ay kapayapaang ipinanganak mula sa katuwiran. Ito ang kalagayan ng isang malinaw na isip na nakikita ang mga bagay ayon sa kanilang tunay na kalikasan ng walang pagbaluktot na dulot ng emosyon. Ito ay malalim na panloob na katatagan na hindi kayang galawin o gibain ng mga panlabas na unos. Kapag naabot mo ang ataraxia, hindi ka titigil sa pagdama. Sa halip, titigil ka sa pagiging alipin ng iyong mga damdamin. Maaari kang magalak nang hindi nahuhulog sa matinding kagalakan o euphoria. Maaari kang malungkot nang hindi nalulunod sa kawalan ng pag-asa. At maaari kang makarinig ng mga panlalait nang hindi nakakaramdam ng galit o sama ng loob. Basta't inoobserbahan mo lang ang mga ito, nauunawaan ang kanilang kalikasan at hinahayaan silang dumaan nang hindi ginugulo ang iyong panloob na kapayapaan. At narito na tayo sa pinakamahalagang punto, isang ideya na babago sa pananaw mo. Handa ka na ba? Ang pinakamalalim na sikreto ng Stoicism ay ito: walang sino man ang makapag-iinsulto sa iyo. Walang wala. Ang insulto ay hindi ang mga salitang binibigkas sa iyo. Ito ay isang gawain na nangangailangan ng dalawa. Isa ang nag-aalok at isa naman ang tumatanggap. Isipin mong may nagabot sa iyo ng regalo ng nakalalasong salita. Hindi mo obligasyon na tanggapin ito. Kung hindi mo kinuha, kanino ito naiwan? Tama, sa taong nagtangkang magbigay. Laking pagbabago yan, hindi ba? Ang lahat ng kapangyarihan sa sitwasyong ito ay wala sa nangiinsulto, kundi nasa iyo. Ikaw ang nagpapasya kung ang pinagsamasamang tunog o letra ay magiging panakit na sandata. Maaari kang tawagin ng kung ano-anong pangalan, pero nagiging tunay na insulto lang ito sa iyo sa sandaling sabihin ng iyong panloob na tinig, "Oo, totoo yan, nakasasakit yan at hindi makatarungan." Tinuturuan tayo ng Stoicism na agawin ang sandaling iyon at sabihin sa ating sarili, "Opinyon lang niya yan.
wala itong kinalaman sa akin. Ang tunay na lakas ay hindi nasa matalinong sagot, kundi sa pagkaunawa na, sa totoo lang, wala kang dapat sagutin. Ito ang tunay na kawalang pinsala. Kaya buod, ang insulto ay hindi ang sinabi sa iyo, kundi ang paraan ng pagpili mo kung paano ito tutugunan. Lagi kang may pagpipilian. Tanggapin ang nakalalasong regalo o magalang na tanggihan ito at panatilihin ang iyong kapayapaan ng isip. Hindi ito pagbaliwala. Ito ay isang sadyang pagpili na huwag makisali sa drama ng iba. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nahanap mong kapakipakinabang ang ideyang ito, mag-like at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming praktikal na payo para sa modernong buhay. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong insulto ang pinakamasakit na natanggap mo sa buhay at paano mo ito sasagutin ngayon gamit ang mga aral ng Stoicism? Isulat ang iyong kwento sa comments. Pag-usapan natin ito